Alright, welcome back mga ka-Johnny. Nandito naman po muli ang yung lingkod ka-Johnny ng Janitor TV. At ito ang Johnny Det, usapang utang, usapang wala. So meron tayong kaunting paalala. Kung hindi pa kayo nakasubscribe sa aking channel ay mag-subscribe na po kayo at mag-like, share na lang po kayo ng ating mga videos para maging updated po kayo sa mga videos na ginagawa ko about online lending apps at kung paano ko kayo matutulungan kung sakaling kayo ay biktima ng mga online lending apps na ito mga ka-Johnny. At kung ano man yung kakayahan ko na kaya kong gawin at may bigay payo sa inyo, ay gagawin ko lahat para makatulong sa inyo. Pero pasintabi na rin po at pasensya kung hindi ko po agad-agad nare-replyan yung mga comment section natin dyan na mga maraming tanong at nanghihingi ng payo at advice, dahil hindi naman po talaga sa lahat ng oras ay lagi po ako nakaantabay sa aking channel at sa aking messenger, dahil may trabaho din po ako sa buong maghapon at mayroon din po akong ibang gawain dito sa bahay. Kaya kung mapansin nyo, kadalasan pag wala lang upasa nakapag-upload ng maaga, at kapag may trabaho naman po ako ay gabi na po ako nakapag-upload. Sana maintindihan nyo po yung sitwasyon ko rin. Ako po ay may ibang gawain sa buhay bukod dito sa pagbibigay ng advice at pagtulong sa mga OLA victims mga ka-Johnny. So medyo sisimulan ko lang muna ng ganitong segue mga ka-Johnny. Yung mga mahilig magtanong ng nandun naman sa comment section ko yung mga sagot ko doon sa mga lalo sa Digido, kung nagpupunta ba sa sa ibang lugar. Ito po lagi nyo tatandaan na uunahan ko na po kayo, NCR lang po o Metro Manila lamang po ang madalas puntahan ng Digido. Tambak ako kanina ng tanong doon sa sa mga comment section na kung pupunta ba sa Ilocos, Region 1, Bicol, Cebu, something ganon. Tandaan nyo lagi panoorin nyo na lang po yung mga videos, mas maiintindihan nyo yung sinasabi ko kaysa sa comment section. Panoorin nyo ng buong video kasi doon po mas maliwanag yung sasabihin ko na katulad ngayon, ang Digido ay napupunta lamang po sa National Capital Region o mga karatig lugar ng Metro Manila. Pero kung napakalayo nyo po sa Metro Manila, lalo na kung medyo malit lang naman yung mga utang ninyo, maaaring hindi kayo puntahan yan o maaaring puntahan lang kayo nyan dahil sa laki na ng mga utang ninyo mga kadyan. Si Digido talaga yan, Metro Manila at NCR lang po kadalasan nagpupunta. At kung labas na po kayo ng NCR, wag po kayo masyadong mag-alala. Paulit-ulit na po yung sagot ko dyan, nandun na sa comment section, nandun din sa comment section yung tanong. Papasintabi sana maunawaan nyo medyo magbasa-basa at manood. Panoorin nyo na lang kasi yung buo yung mga video para mas maintindihan nyo yung kasagutan. So meron ako sa inyong ipapa-update sa inyo about sa Credit Information Corporation. So si Digido, dahil si Digido ang pinamulan ko ng salita ko, ay meron po silang post kahapon yata to o nakarang araw. Ito nakita ko lang, ngayon ko lang ginawa, dahil kahapon ko gagawin to pero papakita ko lang sa inyo na meron po silang ginawa na parang nakipag-usap sa Digido. Ito po yung pinost ng CIC o ng Credit Information Corporation mga ka-Johnny. Look, Digido official shared their business strategy to and plans to utilize alternative data for credit scoring. They also expressed their support for the direct-to-consumer or D2C campaign and upcoming policy on special accessing entity accreditation. So, ano ibig pong sabihin nito? Yung Digido po, yung mga opisyal ng Digido ay nag-share o nakipagsalamuha o nakipagbigay informasyon sa mga business strategy nila na kung saan ay kaya nilang kontrolin o utilize yung mga alternatibong pamamaraan ng pagdata credit score o yung pagbibigay ng mga score, kunwari negative or positive history ng mga date ng mga borrower natin, ng mga ng hiram sa Digido. At sila ay sumusuporta ng gusto sa direct to consumer, kumbaga parang direkta sa consumer yung nangutang, at sila na nangangampanya para sa mas madaling polisiya ng pakikipag-usap sa bawat borrower nila at doon sa lender. Ngayon ang tanong ko lang mga ka-Johnny, naiisip ko lang, good news ba ito o bad news? Kasi si CIC, alam niyo naman, bagsakan lamang ito ng credit history nating mga borrower. Kung hindi tayo nakabayad sa kanila at nagkaroon tayo ng negative credit history, ay yun lang naman po ang pwedeng gawin. Tapos kung itong mga loan sharks na ito katulad ni Digido, may karapatan bang magreklamo sa borrower kung sakaling hindi nakabayad dahil sa sobrang laki ng interest nila is inalam ba ng Credit Information Corporation? Di ba? Katulad lang nakaraan, sinabi ko sa inyo, wala pang due date
umaandar na yung interest na 40 pesos a day o 50 pesos a day. May nakuusap pa nga ako na 1,000 pesos a day. Isang araw lang na delay. Di ba mga kadyani? Aware ba to si Credit Information Corporation or talagang ayaw lang nilang pansinin yung ginagawang mataas na interest na pagiging loan shark? Number 1 sa complaint itong si Digido mga kadyani. Question lang po sa CIC medyo ako nagpapatanong lang po. Parang hindi po ako masyadong natutuwa doon sa ganitong klase na kasi baka maibigay ng Digido is ibang impormasyon o ibang pamamaraan o ibang dokumento na sasabihin nilang ganito sila magbigay ng pautang doon sa mga borrower. Paano kung hindi yun yung mismo talaga binibigay nila, tapos sa pautang nila is iba na yung interest, di ba? Wala nga silang nagiging unfair debt collection ngayon masyado dahil nga ang tinitira lang nila is yung mga interest. Kung titingnan natin sa SEC tsaka sa BSP, mayroon na silang memo about dyan na kailangan papatong lamang sa 15% per month ang interest na dapat na papasok na magiging tubo doon sa mga nangungutang, di ba mga kadyani? Medyo napapa-question tuloy ako ngayon sa Credit Information Corporation, kaya nakita ko agad yung comment ni Madam Kikay dito sa CIC na nai-endorse tong si Digido ngayon na alam nyo na, siyempre maraming complaints ito last year pa na hanggang ngayon ay hindi pa rin nagot ng SEC, tapos ngayon papasok na agad sa Credit Information Corporation. Baka mamaya lalong mabaon sa utang yung mga tao na hihiram sa kanila dahil nga sa pagiging loan shark nila. Sana mapansin yung video natin na ito para mabigay kaalaman yung CIC sa kung ano talaga ang pamamaraan at kung ano talaga yung interest na ipinapataw ng Digido sa mga borrower nila. Kasi meron akong issue talaga dito sa Digido kasi nagbayad kami ng full at double pay pa nga halos lahat, pero anong nangyari is may utang pa rin kami. Di ba dapat medyo question na yun? Pag-isip na tayo mga kadyani, no? Kaya tuloy mapaisip ko, parang hindi yata good news ito, parang medyo magiging against na. Kasi pag titignan nyo yung comments dito sa Credit Information Corporation, tignan nyo na lang sa FB page yan na yung mismong page nila, medyo negative talaga lahat yung mga comment section, yung mga sagot ng mga netizens natin sa Facebook mga kadyani. Medyo tingnan nyo rin, ano ko lang sa inyo, Credit Information Corporation na page nila, tingnan nyo yung mga comments doon kung kayo ba'y matutuwa o kung ano man. Medyo na-unsyami rin ako, di ba? Nakipag-dialogo rin lang naman kayo sa Digido, hindi nyo pa inalam kung ano talaga yung purpose ng Digido, kung sila ba'y tama magpataw ng interest. Pero sinabi naman ng SEC dapat pataw ng interest 15%, tapos sasabayan pa ni Credit Information. Di paano yun kung di tayo makabayad ng utang sana sa laki ng interest? Tayo yung pangit yung history, tayo yung pangit yung record natin sa mga pag-utang, samantalang sila yung nagbaon sa utang sa atin, di ba mga kadyani? Papatanong lang po ako mga kadyani. Medyo gising-gising din po mga kabayan, no? Tanungin natin. Kaya kung may time kayo, kung sakaling magkaroon ng mass filing sa SEC, sana magtulungan tayo mga biktima ng Digido. I-file natin lahat ng complaint para hindi ko din ma-sure, no, kung magagawa ba nila kasi last year pa to, hanggang ngayon ganun pa rin walang nagbabago. Kaya medyo gusto ko malaman kung mayroon pang mga events na mangyayari dito sa ating mga group, sa ating mga kinabibilangan. Sir Perry, no, baka meron kayong bagong usapan dyan, medyo tayo nakapag-usap ng nakaraan. So yun mga kadyan, in-update ko lang kayo sa nangyari dito sa page ng Credit Information Corporation at saka ng Digido. So sana mga kadyan, subscribe kayo para makapalo kayo sa mga bago nating videos ngayon sa mga susunod na araw. Ito ang inyong lingkod, Johnny, ng Johnny Tortibet. Ito ng Johnny Depp, usapang utang, usapang wala.